Sa video na ito ay pag-usapan natin ang phone ng Go High Level. Kinakailangan mo na mag-purchase ng number para makagamit ka sa feature ng Go High Level na makapag-send tayo ng SMS or makapag-receive tayo ng call or makapag-make tayo ng calls sa ating mga client. Ipapakita ko dito kung magkano ba ang babayaran ng phone number bawat buwan. May monthly yan na payment. Dito sa Pilipinas, kung gagamitin mo ito dito sa Philippines, medyo mahal siya kasi yung number nag-range sa around $15. Punta kayo sa settings, tapos dito tayo sa phone system. May option dito to add number. Pag wala pang number, ganito yung itsura. Tapos may add number dito at mayroong tatlong pagpipilian. If you want to purchase a number, i-click mo lang itong add phone number at mamimili tayo ng country. For example, dito sa Philippines, piliin lang natin yung Philippines. Makikita dito ang lahat ng available na number na pwede nating bilhin. Makikita mo dito yung pricing. Medyo mahal siya compare kung yung number sa example sa US kasi mga $1 lang per month. Dito sa Philippines, medyo mahal. Maybe if you have another option para sa calls, pwede mong gamitin yun. WhatsApp or something like that. But depende na yan sa'yo. Pero kung say for example, yung client mo is sa US, so makikita mo much better yung pricing. $1.21 per month lang. Isa rin sa requirement, lalo na sa US, ay kailangan mong mag-approve ng A2P. So after mo mabili yan at ma-set up, kailangan mo sa US lang to applicable. By the way, kailangan mong mag-approve ng A2P at I think requirement dito is registered yung business mo at may iba pang mga kailangan na mga requirements na kailangan mong comply para A2P. Tapos may one-time payment din yan pag register mo ng A2P. So yan yung kailangan mong i-note pag yung sinisit up mo na account is from US. Pero sa ibang mga bansa, no need na ng A2P kung hindi naman nagko-contact doon sa US phone numbers. Kasi makikita mo dito, effective August 31, 2023, all SMS and MMS messages sent to US phone numbers using 10 DLC phone numbers will fail if not registered with an updation to person or the A2P campaign. Now, ipapakita ko yung kung ano ba yung mukha kapag napag-purchase na tayo ng number. May isang account tayo dito sa settings and then phone system. So, ito ay Australian client. Hindi na kailangan ng A2P. Mayroon itong monthly din sa number pero hindi masyadong malaki compare doon sa Philippines. Mayroong option dito. Makikita dito kung kailan na purchase. So, mobile ito. So, makapagtanggap ng inbound and outbound at makapag-SMS, makapag-voice. Mayroong papipilian yung number. Pwedeng landline. So, depende na yan sa inyo. Mayroon tayong edit configuration. So, dito mo isi-set kung ano yung preferred name sa number mo. And then, may mga option dito. Pass call number as caller ID. And then, forward calls to enable call connect feature. Pag naka-enable to, mayroon pang voice or operator na magsasabi after mo accept yung call to press a number para ma-establish yung call. Mas mainam na i-enable to para accurate yung recording or reporting ng system. Kung ito ba ay missed call or ito ba ay completed na call, kailangan yan lalo na kapag mayroon kang automated na mga SMS na nagtitrigger kapag mayroong missed call. And then whisper message, call recording. Pag naka-check to, so you have the ability to review the call. Doon sa inbox makikita yon sa conversation history ng specific client. Ano yung pinag-uusapan, so may recording file doon na pwede mo ma-download at ma-review later on after the call. Okay, so nakaset lang dito, incoming call timeout 30, outgoing call timeout 30 seconds. And then ring incoming call to selected users. So mayroon tayong options dito kung sinong mga user ba ang magre-ring yung phone. Lahat ng mga user na ito na mga phone number na inilagay nila sa kanilang profile, so magre-ring. Dito pala sa profile, since ito yung number na nilagay ko dito sa profile ko, so every time there's an incoming call, magre-ring tong number ko. At say for example sa Philippines, yung matatanggap ko na number or magre-reflect doon sa aking screen ay Philippine number. So nakalink to dito sa Go High Level na virtual number. At
mayroong corresponding fee yan. Depende sa kung anong country nang galing yung call or tinatawagan mo. Dito, kung makikita mo, merong call button here. Mayroong call button here kung saan pwede ka mag-dial directly sa number. At dito, makikita mo kung meron ka pang ibang number CRM account, makikita lahat dito kung anong number yung gagamitin mo sa tawag na yun. Mayroong mga settings dito. Pwedeng may AI, set up voice AI, tapos yung voicemail or recorded MP3, pwede mo i-upload dito para kung may tatawag at hindi mo masagot. Mayroong recording na maririnig yung tumatawag. Paano ba i-set yung browser para makareceive ng call kapag mayroong inbound call? Ganito lang yan, punta ka sa may staff, tapos say for example this one, edit mo lang, tapos dito sa may call and voice mail settings, so makikita mo dito yung ano yung inbound number. So sa sitwasyon namin wala kaming ibang number, so ito lang. And then in case there's an inbound call at yung inbound call ay nanggaling dito sa number na ito, ay makakapag-select ako kung saan siya pwedeng ring yung call. So in my case, magre-ring ito dito sa web app. Naka-check din na yung aking number, so I think I need to uncheck that para hindi na siya mag-ring doon sa aking number. Siguro yan lang yung setup. So sa inyo na yan kung anong setup yung gusto nyo. Sa akin okay na, save ko na lang and we're good to go. That's all for the phone system. Once na nakapagbili na kayong number na customized na yung settings na gusto nyo, ay pwede na yan i-gamitin doon sa automations like sa SMS para automated na may mag-send doon sa mga leads. Okay, so kita-kits sa susunod na mga video na ating gagawin. Bye for now.